Yung time na na-invite ako sa DXN, sabi niya sa akin kasi extra income. Pero nung nakita ko, kape-kape, sabi ko, ano ba naman yan, kape. Di ako naniwala, negative ako noon. Pero nung sabi niya sa akin, ano ko ba naman partner? Gusto mo bang kumita ng dagdag kita? Siyempre, sino ba namang ayaw, di ba? So, ako po ay dating boy sa Divisoria. So, siyempre, galing Mindanao, nagbabaka sakali pumunta dito sa Maynila na makahanap ng trabaho. So, ang good news naman kasi pagdating ko dito sa Maynila, napasukan ko is, yun nga, nagiging boy sa Divisoria. Pero dahil nga gusto kong kumita, siyempre, nagtiyaga ako, kailangan ko magtrabaho dahil gusto talagang kumita dahil ang hirap talaga ng buhay sa probinsya. So, nung na-invite ako dito sa DXN, yun na nga, nakita ko yung ano sa DXN na may mga kumikita. Kaya sabi ko, sige, try ko DXN. Pero yun nga, nung na-invite ako, hindi naman ako agad-agad nag-member. Yeah. After 1 week, saka ako nag-member. And then, lalo na akong naintindihan ng DXN at nagustuhan ng DXN nung nakita ko yan, mga isa sa mga kumikita, katulad na lang nila ni Boss Charin Sibilia. Yan, sila yung mga nakita ko dito sa DXN kumikita na. At lalong-lalo na nung nakita ko na po si Boss Mark. Grabe, sila yung mga tumutulong sa akin. So, hindi ko inaasahan na ako na dating boy sa Divisoria, ngayon po ay isa na rin po sa mga nagda-drive ng sarili kong sasakyan. Kaya nga sabi ko, hindi ko inasahan talaga na mararating yun. Kasi bakit? Akala ko kasi dati ang DXN para lang sa may mga pinag-aralan. Akala ko kasi dati ang DXN is talagang para lang dun sa may mga natapos. Pero sabi ko, may nakita ako na hindi naman graduate o hindi naman nakatapos. Pero nag-success naman po sa DXN. Kaya ginawa ko ang DXN. Nagtanong lang ako at dahil sa tulong ng mga taong nag-invite sa akin. So ito na, isa sa mga pangarap ko sa buhay. Yan, eto na. Hawak ko na po yung manibila ng sasakyan ko na dati kapi lang. Pero ngayon, isa nang manubila ng sasakyan ko. Grabe talaga guys.